Praise God! Shalom, shalom! Miss Bible sharing time. Nandito na naman po kami sa El Nido. One of the coolest beach here. I like it. We are in a tour B with my sister. Okay, this is Bible sharing and sightseeing. Telling you, man, the place are awesome. One of the awesome place. We've been in this tour. We've been here for 5 days now. Okay, so I just want to share the gospel while I'm giving a tour for this awesome beach that God created. Okay, with my sister Esther family. Okay, and that's our friend. So again, I'm here to share the gospel of our Lord Jesus Christ, the word for the day, and give us a background so hindi po kayo maboring. Okay, let's put on the front back. Okay, hallelujah, praise God. So life begins at the cross when he called the people to himself with his disciple. Also he said to them, whosoever decide to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Okay, totoo yan. Yan ang nais ng Diyos sa kanyang mga disciple. Okay, and God is worth it to give our lives to him also. Why? Because he give us a better life. First, he created us in his image, but man disobey God. But God so loved the world, right, that he want to bring back the people to him. He did that through the work of Calvary on the cross. Okay, and life will begin there. Why? Because because the Bible said the penalty of sin is death, right? So namatay po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya so the people who are dead is powerless. Okay, useless. Kaya maraming taong powerless over sins, right, sa buong mundo, because they don't begin at the cross. Pag sinabi yun, life begins at the cross, you have to have a life in you that will have only through our Lord Jesus Christ. Makukuha mo lamang yan dahil kay Jesus Christ. Okay, kasi through Jesus Christ alone that we can be forgiven in our sin. Again, the Bible said in Romans 6:23, the penalty of sin is death. Powerless, lifeless, walang buhay. Okay, yung mga walang Jesus Christ sa kanilang puso, wala pong buhay yon. Okay, ibig sabihin, buhay ka nga physically pero you are spiritual dead. Yan po ang sinasabi ng Romans 6:23. At kayo ay babalik lamang through our Lord Jesus Christ. Okay? And really on this context na sinasabi po dito, pag kayo po ay isa ng Kristiyano, sinasabi ng Panginoon, kailangan mabuhay tayo ng merong tunay na pananampalataya. Kasi pag wala kang tunay na pananampalataya po, okay, pag walang tunay na pananampalataya, powerless din po yun, useless po yun. Yun po ang is useless po yun. Okay, if yung faith mo hindi tunay at totoo, kaya kailangan natin ng tamang pananampalataya. That is through our Lord Jesus Christ. Okay, that's what the meaning of the context of that. Kailangan mamuhay tayo ng may tunay na pananampalataya kay Jesus Christ. So another Bible verse, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man must be lifted up. So ito yung context naman nito, yung panahon to ni Moises, yung mga tao being beaten, no, dahil sa kanilang disobedience, at marami pong namatay po sa kanila. At ang pamamaraan ng Panginoon ay sinabi ng Diyos kay Moises na maglagay siya ng bronze serpent na gagawin niya doon at ilalagay sa pool. At sino man tumingin doon for healing, sila po ay gagaling. At yung nga po nangyari, tumingin sila doon at gumaling po sila. At sabi naman dito ng Panginoong Yesus kung paano tinaas ni Moises yung serpent na yon sa pool, no, para sa kanilang kagalingan, ganun din naman kailangan tumingin sila kay Jesus Christ.
para sa kanila, sa ating mga kagalingan. Sa atin naman to, universal na to. Either Jew or Gentile, kailangan tumingin tayo kay Jesus bilang siya ang kagalingan po natin kasi siya yung pinadala dito sa sanlibutan para po sa kagalingan po natin. Okay, at verse 6:15. So that everyone who believe in Him may have eternal life. So hindi lamang po kagalingan to physical, sinasabi dito sa verse na ito, eternal life. Okay? Para sa ating buhay na walang hanggan. At yan po ay matatamo lamang natin kay Jesus Christ. At alam na natin itong verse na to. At napakahalaga ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Okay? Everlasting life not of yourself. Okay, but everlasting life through our Lord Jesus Christ. To those who believe in our Lord, okay, Jesus Christ may have eternal life. So that is the message of the gospel I shared to you, and that is very important that you must sure that you save. Okay, this is the word of God that we should not be forget, that we should not be mastered to how to reach out to preach about the gospel of Jesus. Said the gospel of Jesus Christ is for our healing, for our salvation. Okay, not only physically but eternal life. Okay, that you only can get through our Lord Jesus Christ. Okay, so again, thank you for listening. Whoever listen on my video, God bless you. May the Lord keep you, peace upon you, be gracious to you, and give you shalom. We're having fun here. Okay, it's not only fun that I want to share with you the gospel of our Lord Jesus. So it's very nice place here. I already enjoy my first tour in El Nido, Tour B. Okay, so thank you. This is our boat, and again, thank you. Shalom and God bless.